Antikristo ba ang mga naniniwalang si Kristo ay Diyos? Yan ang comment niya sa story natin. At ang ginamit niyang patunay nito ay ang 2 John chapter 1 verse 7. Kaya suriin natin maigi ang talatang ito kung sino ba talaga ang Antikristo. Ngunit bago yan, ito ang mahalagang tanong. Kung totoong Antichrist ang mga naniniwalang si Kristo ay Diyos, bakit hindi sinabi ni Jesus na Antikristo ang kanyang alagad na si Tomas? Dahil kinilala mismo ni Tomas si Jesus bilang kanyang Panginoon at Diyos. Kung mali yun, bakit hindi itinuwid ni Jesus si Tomas? Hayaan ba niyang maging Antikristo ang kanyang alagad? Siyempre hindi. Sabi ni Jesus, sumampalataya si Tomas dahil kinilala siya nitong Diyos. Kaya sa Biblia, hindi Antikristo ang tawag sa mga taong kumilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Diyos, kundi yan ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ngayon, bakit marami ang nagkakamali sa pag-interpret ng 2 John chapter 1 verse 7? Sabi ng talata, maraming manilinlang ang narito na sa sanlibutan. Sila yaong mga ayaw kumilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Ang ganitong tao ay isang mandaraya at Antikristo. Sino raw ang mandaraya at Antikristo? Yung mga ayaw kumilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Ngunit paano at bakit nagkatawang tao? Ayon mismo sa prophecy, ang batang ipanganak ng isang birhen ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Malinaw ang Diyos ay nagkatawang tao. At bakit siya nagkatawang tao? Ayon din sa prophecy, He was pierced for our iniquities. Siya'y ipako sa krus para sa ating kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Kaya ang tinutukoy dito na mandaraya at Antichrist ay yung ayaw maniwalang si Kristo ay nagkatawang tao. Dahil yan ay nagsimula pa sa panahon ni Apostle John. Sinulat niya ang 2 John around 90 AD, kasabay ng panahon ng paglalaganap ng proto-Gnosticism at Docetism sa mga iglesia sa Asia Minor. Ang Docetism from the Greek word dokeo ay nangangahulugang magmukhang o kunwari. Ito ay nagtuturo na si Kristo raw ay hindi talaga nagkatawang tao. Ang kanyang katawan daw ay ilusyon lamang o hitsura lang ng tao dahil sa paniniwala ng mga Gnostic na masama raw ang bagay o matter, kaya imposibleng magdamit ng laman o magkatawang tao ang Diyos. At may isa pang teacher noon, si Cerinthus, na naniniwalang ang Kristo daw ay bumaba sa taong si Jesus sa binyag at umalis din bago ang crucifixion. Kaya ang namatay daw sa krus ay tao lamang, hindi ang banal na Kristo. Kaya ang mga binanggit na mandaraya at Antikristo sa 2 John chapter 1 verse 7 ay tumutukoy sa mga false teacher o yung mga ayaw maniwalang si Kristo ay nagkatawang tao. At ang Greek word na ginamit dito sa 2 John chapter 1 verse 7 ay erkomenon, meaning to come, arrive. Kaya ang phrase na Jesus Christ coming in flesh ay isang tunay na persona na dumating sa tunay na human existence. May laman, may buto at dugo na gaya natin. Kaya hindi simpleng sinabi ni Juan na Jesus Christ is flesh, kundi malinaw ang construction nito. Jesus Christ coming in flesh. Pangalawa, sa Philippians 2:7, ang actual na Greek word na ginamit ni Pablo ay ekenosin, na ang base form nito ay keno, meaning to empty. Dito nanggaling ang theological term na kenosis o self-emptying ni Kristo. Nagpakumbaba siya. Sabi mismo ng talata, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya ang phrase na Jesus Christ coming in flesh ay talagang may laman, may buto at dugo na gaya nating tao. Yung kanyang katawan ang dinala sa krus at ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ang naglinis ng mga kasalanan. Ito ang fulfillment ng mga tupang hinandog sa Old Testament para sa kasalanan. Kaya ang patutuo ng pagkakatawang tao ni Kristo ay hindi lamang noong siya ipanganak ng isang birhen, kundi maging sa death and resurrection. Ipinakita niya ang kanyang katawan. Sabi niya, hipuin ninyo ako at tingnan. Ang espiritu ay walang laman at buto tulad ng nakikita ninyo sa akin. Kaya ang issue sa false teachers ay hindi simpleng pagtanggi sa prophecy, mas malalim pa. Tinanggihan nila ang essence ng ebanghelyo at ang tunay na incarnation at genuine humanity of Christ kung papaano siya nagpakumbaba at namatay para sa mga kasalanan. At dito natin maunawaan kung bakit napakabigat ng salitang binitawan ni Juan para sa mga taong ayaw maniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Sabi niya mismo, sila ay mandaraya at Antikristo. Hindi ito simpleng theological disagreement, kundi ito ay babala laban sa maling ebanghelyo.